Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lang. Sunog! 2 araw bago ang Pasko, 500 bahay sa Makati at Pasay. Naabo! Mga nasunugan! Hindi malaman paano iraraos ang Pasko. GMA News reporter na si Steve Dailisan na aksidente habang nagko-cover. Kung kapo sa budget, hamon! Paano kaya abot kayang maihahain sa Noche Buena? Mga patok na pasyalan ngayong Pasko, silipin! Pinangyarihan ng Maguindanao Massacre, muling binalikan ng ilang taga-media. 1 buwan matapos ang karumal-dumal na krimen. Bakbakang Manny Pacquiao at Floyd Mayweather Jr. Maudlot! Pacquiao, di raw payag sa demand ni Mayweather. Oranggutan, nag-ala Santa Claus sa Malabon Zoo. Marian Rivera, ano kayang reaksyon sa pag-alis ni Mark Anthony Fernandez sa Darna? At kantang Nobody, pistulang naging theme song sa mga Christmas party. Mula sa GMA Network Center, narito si Mel Chanco, Mike Enriquez. Ito ang 24 oras. Magandang gabi po, 2 araw bago ang Pasko. Isang malaking sunog ang naganap kaninang umaga sa hangganan ng Malibay, Pasay at Bangkal, Makati. Umabot ito sa general alarm, kaya't kinailangan ng tulong ng lahat ng mga bumbero sa buong Metro Manila. Mga kapuso, mahigit 2,000 pamilya ang nasunugan. Problemado po sila dahil magpapasko pa naman. Ito na po ang ika-66 na sunog sa Metro Manila ngayong buwan lang ng Disyembre. Nakatutok si Steve Dailisan. Ganito ang eksenang dinatna ng GMA News 10:30 ng umaga kanina. Sa boundary ng Malibay, Pasay City at Bangkal, Makati City, hindi magkamayaw mga residente sa pagsasalba ng kanilang mga gamit habang nilalamon ng apoy ang kani-kanilang mga barong-barong. Marami sa kanila walang magawa kundi panoorin kung paano lamunin ng apoy ang mga kabahayan. Ang lalaking ito lumusot pa sa butas, mailigtas lang ang sarili. Ang ilan tanging kaldero at ilang damit lang ang natangay. Maitim at makapal na usok ang bumalot sa kabuuan ng lugar. Kaya ang mga bumbero, hirap man sa lakas ng apoy, walang oras na inaksaya. Pilit inaapula ang sunog. Napakainit ngayon dito at puspusan yung isinasagawang pag-apula ng mga bumbero sa apoy, pero nahihirapan sila dahil napakalakas din nung hangin. Kaya naman yung mga bumbero paatras ng paatras dahil papalapit ng papalapit yung apoy. Walang isang oras, itinaas agad sa general alarm ang sunog. Ito ang pinakamataas na alarma kung saan dapat tumulong ang lahat ng bumbero sa Metro Manila. Tinatayang mahigit 500 bahay o 2,000 pamilya ang naapektuhan ng sunog. Sa inisyal na impormasyon, nagsimula ang sunog sa bahay ng isang Ricardo Retorca sa Barangay Bangkal. May naiwan daw na nilulutong sinaing dahilan para magsimula ang sunog. Kung mapapatunayang aksidente ang nangyari, wala na naman daw mananagot. Taong 2003 huling nagkaroon ng malaking sunog sa lugar. Kaya paalala ng BFP sa publiko, ugaliing isabuhay ang kaligtasan at pag-iingat para maiwasan ang anumang sakuna. Steve Dailisan, nakatutok, 24 oras. Wala pong namatay sa sunog pero may ilang nasugatan. Kabilang dyan ang isang lolo na nalapnos ang balat
nailigtas niya ang kanyang apo. Nasugatan din po ang aming reporter na si Steve Dailisan habang siya'y nagko-cover. Nakatutok si John Consulta. Malakas na hangin at halos gawa ng plywood ang mga bahay. Kaya sa loob ng isang oras, mula na nag-umpisa ang sunog sa may Bangkal, Makati City, idineklara na ang general alarm. Tumawid ng creek ang apoy hanggang sa umabot sa Gamban Riverside sa Malibay, Pasay. Inaalam pa kung paano at saan nagsimula ang apoy. At bagamat wala pang naitatalang nasawi, may mga nasugatan at sinumpong ng hika. Ang lalaking ito, nalapnos ang balat sa kanyang kamay at braso sa pagsisikap na maisalba ang apo sa nasusunog na bahay. Inabot ako ng apoy, ang lakas kasi, hindi na ako nakaano na pag malakas ang hangin eh. Ang batang lalaking ito natamaan ng bubog. Ang reporter ng GMA News na si Steve Dailisan nagko-cover ng sunog. Pero habang lumalayo kasama ang kanyang cameraman sa lumalakas na apoy, di napansin ng isang butas na natakpan ng mga dahon. Nahulog ang isang paa ni Steve sa butas. Naitukod niya ang kanang kamay pero napilipit ang kanyang braso. Agad siyang nilapatan ng first aid ng rescue team ng Red Cross at Bureau of Fire at dinala sa ospital. Aminado naman ng mga bumbero na nahirapan sila sa pag-apula ng apoy. Informal settlers, wala silang mga access road, pagitan ng pader, pagitan kung ano-ano dyan. Kaya yung ating firefighting tactic, yung ating attack ay hindi kaagad makapag-maneuver yung ating mga firefighters. Kulang-kulang 2,000 residente na naapektuhan sa sunog na tumupok sa mga bahay sa Makati at Pasay. Ang malungkot, karamihan sa mga residenteng ito, dito na sa bakating loteng ito, magpapasko. May paano Pasko? Wala, malungkot. Kasi nawala na kami ng bahay, wala na kami natirahan. Oh. Tapos lahat ng gamit namin, nagkandawala pa. Disperas na po bukas eh. Pumunta man kami sa mga kamag-anak namin, malayo. Saka wala man pera, pamasahe sir. Kaya dito na lang? Dito na lang sir, magsasaka kami dito. Sa bilis ng pangyayari, halos walang naisalba ang karamihan sa mga nasunugan. Pinagtulungan na lang sinira yung screen para makalabas lang talaga kami. Kahit pa paano, may nailabas kaming kaunting gamit. Nanay ko lang o tsaka mga anak ko naisalba, wala po kami naisalba kahit isang gamit. Nagkabuhol-buhol din ang daloy ng trapiko dahil mismong sa EDSA na napadpad ang mga nasunugan. Apela ng mga nasunugan, simpleng tulong para muli silang makabangon at kahit papano'y mairaos ng maayos ang paparating na Pasko. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At dahil wala nga po silang nasagip na mga gamit, nananawagan ng tulong ang mga nasunugan sa Pasay at Makati. Sana raw ay agad silang makabangon at kahit papano ay mairaos ang Pasko. Nakatutok po si Rauna Crisostomo live mula sa Pasay. Rauna? Mike, hindi halos mawari ng mga nasunugan sa Makati kung paano pa nila ipagdiriwang ang Pasko ngayong ang lahat ng kanilang ari-arian ay tupok na ng sunog. Sa video na nakuha ng GMA News mula sa Bureau of Fire Protection, kitang-kita kung paano nabulabog ang mga residente sa tabi ng creek sa Barangay Bangkal, Makati, alas 10:30 ngayong umaga. Bigla na lang daw kumalat ang apoy at nilamon ng sunog ang may halos 100 kabahayan. Ang mga bumbero, pilit na inapula ang sunog, pero sa lakas ng hangin at masisikip na daan, nahirapan silang patayin ng apoy na kumalat na rin hanggang sa mga kabahayan sa kabilang creek sa Pasay. 3 oras din ang itinagal ng sunog bago ito tuluyang naapula. Sa inisyal na investigasyon ng Bureau of Fire, nagsimula ang sunog sa Barangay Bangkal sa bahay ni Ricardo Retorta. Sinasabi ng witness natin na doon po nanggaling sa isang bahay po sa taga Makati. Nagluluto daw, yun po allegation nila. Kaya pinatutukan ko ngayon sa investigador po natin ngayon sa Arson. Laking pasalamat naman ng mga residente at walang nasaktan sa kanila. Pero masakit pa rin isiping magpapasko at bagong taon sila halos walang-wala. Kaya naman nagbaka sakali pang ilan sa kanilang bumalik sa mga nasunog na bahay at subukang may maisalbang pang Noche Buena. Yun nga, malungkot niyang Pasko namin. Sa lubong ng Pasko, sunog. Yun lang. Saan kayo magpapasko niya? Malamang sa kalsada kami nito. Pag, siyempre, ayusin pa yung mga lilinisin, kung pwede pa kami rito sa bahay. Pero sa kabila ng sunog, tuloy pa rin daw ang Pasko.